mahalaga na magla-live tayo sa ngayon sapagkat po ay tayo ay kailangan mabuhay ng matagal. At para mabuhay ng matagal, kailangan natin na isisiwalat kung bakit. Kung bakit merong isang tinatawag na banta sa ating buhay. So siyempre, ang una kong hinihingi, patuloy niyo pagdadasal para sa akin at para na rin ito sa inyo, para sa buong Pilipinas at buong Pilipino. Lahat ng mga Pilipino rather. So ngayon, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid, Senator Lito Lapid. So ngayon, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang nagngangalang si Raymond Dimesa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi. Hindi naman ako natakot pero grave threat po yan. Sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggumawa ka ng salita na mahina ang ating internet, no? Pero pagpasensya nyo ako, ay pagpatuloy lamang natin. Ang ating pinaka-problema ay bakit naman kailangan pa manakot? Akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lito Lapid? NBI. Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation at kanya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel at sa siyam na libel may 6 pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ilang araw na, isang linggo na ang nakalipas, na kasinungalingan yan. Hindi totoo yan na meron akong siyam na libel case. Yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So hindi po pwede sabihin na meron, Mr. Lito Lapid. Ibig sabihin, alam mo na po na hindi totoo. Tapos sinabi mo na may siyam pa ako na warrant of arrest. Sinabi ko na yan nung pagkatapos mo na magpakita sa Senate hearing na hindi totoo. Sigurado ako na alam mo yan, na narinig mo yan, na sinabi sa'yo. Ibig sabihin, alam mo na po sa oras na yon o araw na yon, pagtapos na yon, na hindi totoo yung siyam na libel case. At hindi rin totoo yung warrant of arrest. At ang totoo, may bago na naman akong kasong 12 libel case. Ang 14. Ang 12 ay sinampa po ni Mrs. Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. May-ari po siya ng isang mall o Tacurong Fitmart Mall dito sa Tacurong City, sa Sultan Kudarat. Tapos, ang 2 libel case pa na sinampa din sa akin ay sinampa ng kapatid ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel at ang pangalan ng kapatid niya ay walang iba kundi si dating congressman ng South Cotabato 2nd District na si Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. At ang lahat ng kasong ito ng libelo na bago, ibig sabihin, ito maliban pa ito sa siyam na sinasabi ni Lito Lapid na tapos na yon. At wala na yung warrant of arrest, tapos na yon. Ang 14 na ito, ang 12 sa RTC Coronadal. Ang 2 ay nasa RTC Quezon City. Okay? So ngayon, ang issue dito sa libel ay nagkasala ba ako ng libelo ng kinasuhan ko ng plunder na kaso o pandarambong sa pagnanakaw ng 226 million sina dating Congressman Dinan Ledesma Hernandez at kasama ang kanyang kapatid na may-ari ng Tacurong Fitmart Mall na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel, na kung saan ay sinampahan ko rin ang kaso
ang Regional Director ng DSWD Region 12 at yung accountant ng DSWD Region 12 na si Rohaifa Kalandaba at ang mga kasapi ng Bids and Awards Committee ng DSWD Region 12 na sina Jakia A. Lau, si Emerita Q. Dizon at si Muhammad Fayez Sarip. At kinasuhan ko rin ang mga anak ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel sapagkat sila po ay mga incorporator at may-ari ng Tacurong Fitmart. At paano po nabuhay itong kasong libelo sa bagong libelo ko na kaso, Mr. Jose Lito Lapid? Ganito po yan. Nung kasagsagan ng giyera sa Marawi noong 2017 ay para ipadala sa mga kapatid nating mga Maranao na nagbakwit habang nakipagira ang ating sundalo laban sa mga mauti at saka mga ISIS na locally inspired ISIS. Okay. Higit isang buwan ang sagupaan. So dahil doon, tumakbo po ang mga kapatid nating mga Maranao at pumunta sa isang lugar na kung saan tawagin ang evacuation area at doon sila ay binigyan ng mga tent, ordinary tents, pero ang pagkain nila po ay pinrovide o binigay ng DSWD Region 12. Okay, so umorder ngayon ang DSWD Region 12 ng mahigit 1 milyon na pakete o package na pagkain. Ang inorder na eksaktong bilang ay 1,143,120 pieces. Ngayon, ang inorder ng DSWD mula sa Tacurong Fitmart ay nakalista. Isa na dyan yung instant coffee. Isa na dyan. At iba ngayon, ang lahat na yan ay pinresyuhan, binenta ayon sa kanilang quotation ng Tacurong Fitmart sa DSWD Region 12 sa halagang 515 pesos and 40 centavos. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nalaman ko yon, ay pinapunta ko sa Tacurong Fitmart din ang aking kapatid na bumili rin ng katulad ng mga items. At bumili ng mga 1 kilong munggo, bumili rin ng mga mantika, bumili rin ng instant coffee, bumili ng turmeric, at ito, tingnan nyo, sa talaan, sa records ng kanilang quotation ay pinresyuhan at binili ng Tacurong Fitmart ang 1 kilong munggo ng 155 pesos and 1 centavo. Pero nung ako bumili, yung 1 kilong munggo ay 90 pesos lang. Sa Makatwid, in-overprice nila, munggo pa lang ay 65 pesos. So magkano ang kinita nila sa munggo pa lang? Kung ang binili ng DSWD ay 1,143,120, ang kinita nila ay mahigit 70 million pesos. Munggo pa lang, plunder na, pandarambong na. Ang tawag dyan, munggo plunder. So, yan po ay aking pinost sa Facebook noon ng 29. At dahil sa mga post ko sa Facebook, yun ay nagiging basihan para sampahan nila ako ng kasong libelo. So, 12 ang sinampa ni Maria Virginia Ledesma Villaruel at 2 naman, 3 ang sinampa sa akin ni dating Congressman Dinand Hernandez, pero ang isa ay binasura ng Regional Trial Court ng Office of the City Prosecutor ng Quezon. So ngayon, sa Makatwid, ang total ko na kaso ay 14 Lito Lapid, pero hindi yan kasama sa sinasabi mong 9 na kaso na tapos na. So hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung 6 na warrant of arrest. Ngayon, siniwalat ko na nagkasala ka pa
o linabag mo pa, Mr. Lito Lapid, ang Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant of arrest na tapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat ibinibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. At dahil pinit ni Lito Lapid, kasama siya, kakotsaba siya sa paglabag sa aking Data Privacy Act na right, na karapatan. At kakasuhan din kita tungkol sa paglabag mo sa aking Data Privacy Act. Okay? So ngayon, dahil hindi totoo, ay binanggit mo pa sa interview ni Mr. Raymond Denisa sa kanyang programa na nakalimutan ko ang pangalan ng programa niya. Nasa politiko daw. Mr. Raymar Phil, kaibigan, dapat sana, sige lang, okay lang yan. Ang tao mo na si Dennis Raimundo na yan, Denisa Raimundo, ay halata na lahat ng mga tanong mo ay talagang sinadya mong tanong. At tawag sa mga abogado yan sa loob ng korte ay leading questions, na mga tanong na binuo na sinadyang ganung klaseng pagtanong para alam na ang sasabihin ng sasagot na tinatanong. Ang sagot lagi ay oo, oo. Di ba sabi mo, wala kang lupa diyan sa Pogo? Di oo. Di ba sabi mo hindi ka konektado sa Pogo ng Porac? Di oo. Lahat oo na sagot. Para hindi magkamali, yan ang lahat ng tanong. Basta tandaan ninyo, interview 101 sa lahat ng abogado, lahat ng reporter. Kung mag-interview po kayo, para magiging patas ang interview ninyo, ang sistema ng tanong ninyo ay open-ended. So halimbawa, ang tanong niya na ikaw ba Mr. Lito Lapid, Senator Lito Lapid, may lupa ka ba diyan sa Pogo? Di sinagot niya oo. Ang tamang pagtanong diyan, leksyon ito, I'm giving you a lesson. At dapat pagtanong niyan para paniwalaan ang sagot na totoo ay ganito. Ilan? Pwede mo sabihin, kung may lupa ka man, Mr. Lapid, ilang ektarya o ilang metro kwadrado ang lupa mo sa Pogo? So, ibig sabihin, open. Hindi alam ni Lito sa sagot ng oo o hindi. So, kung open, kung nagsasabi ng totoo si Lito Lapid, magbabanggit siya kung ilan. Kung magsasabi niya, wala. Okay, wala. Kung magsasabanggit siya na ilan, 10 isang ektarya, di magbabanggit siya na 1 ektarya. So, ngayon, ang mangyari niyan ay binibigyan ko lamang kayo ng lecture, Mr. Raymond Denisa. Hindi ka magaling na reporter. Kailangan mag-aral ka muna, balik ka muna sa journalism school. Hindi ka magaling magtanong, mali ang mga tanong mo. Sasabihin mo, ikaw ba Mr. Lito Lapid, meron kang connection diyan kay kaibigan mo ba kilala mo ba si Mayor Jing Capil? Kung hindi mo kilala, sasabihin mo oo. Dapat ang tanong mo, gaano mo kakilala si Jing Capil? So ganun dapat ang tanong. Hindi yung tanong na sagot ng oo, hindi. Mali yan. Tanong nyo sa mga abogado. Mali yan. So ngayon, kung ang ganun ang tanong, nagpapahalata lamang si Lito Lapid na nasasaktan siya. So ngayon, ang tanong naman dito ngayon, ano ba Lito Lapid? Bakit ka nagagalaiti? Unang-una, ang iyong track record, sabi ni Percy Lapid, ang pagbabasihan ng pagboto ng tao ay track record, hindi basura ng track. Si Lito Lapid, ang basura ng track niya ay ganito. Ni minsan tinira siya sa tinatawag na Lahar Quarry scam na kung saan 1 billion ang kinita niya dyan sa loob ng 3 term niya na bilang gobernador ng Pampanga. Ang kinita dyan ay 1 bilyong piso.
So, kahit na Father Panlilio, Ed Panlilio, na nanalong gobernador at pinakita ni Father Ed Panlilio na sa isang araw lamang nung si Father Panlilio ang gobernador, 1 milyon ang kinita ng lalawigan ng Pampanga sa mga lahar na kwari. Pero nung si Lito Lapid, ang kinita ng kwari sa Pampanga sa lalawigan ay 30 milyon sa loob ng 1 taon. Anong klase? So, ibig sabihin, i-divide mo sa kwan, mahigit 1 milyon lamang sa isang buwan. Pero, ang mahigit 1 milyon ni Ed Panlilio na siyang gobernador, sa loob ng 1 araw lamang. So, ibig sabihin, dyan pa lang, nag-plunder ka na, Mr. Lito Lapid. Yan po ang basura ng truck mo. Tagbabasihan na hindi ka dapat iboto ng Kapampangan, hindi ka dapat iboto ng mga mamamayang Pilipino. Okay? Next, noong 1995, binili mo pa ang lupa sa PhilInvest 1 diyan sa Batasan Hills. Ang pinagbilhan mo ay si Roberto M. Solon, na kinasuhan ng plunder na bata ni Proseso Harasa Alcala ng Quezon Province. So ang kinita at ipinangalan sa kanyang kabit at binili naman ni Marisa Tadeo Lapid at ni Lapid at kinatalo pa nila yung kanilang broker nung makilala nila ang babaeng pinagbabilhan at ang lalaki ay hindi na nila pinansin ang broker. Bagkos, direkta sila nagkipag-usap. Ganon katuso yung mag-asawang yan. So, ngayon, nung nabili na nila, kaagad-agad transaction, 1995 nyo binili. Saan ba nanggaling? Hindi ka pa senador noon, Mr. Lito Lapid. Gobernador ka pa lamang first term. Biro mo, 6 million ang binili na property sa panahon noong 1995. Napakalaki. Saan mo kinuha yon? Di ba nanggaling yan sa lahar pare, Mr. Lapid? Ipaliwanag mo yan. Tapos ang dami-dami mo pang binili ng mga lupa, mga property. Nandyan sa Angeles, bumili ka rin. Sa Purak lang, ang dami mo ng property yan, ang dami mong mansion dyan. Giro kapag sakahan, nagpa-interview ka pa kay Bernadette Simbrano. Ang laki ng sakahan mo, ang laki ng farm. Para ka rin si Alice Go, laki sa farm din. So ngayon, ikaw pala ay mahilig mag-farm, Mr. Lito Lapid, dapat alam mo yung ang problema ng mga sasaka na mga Kapampangan na inagawan mo ng mga lupa. May pakialam ka ba doon, Mr. Lito Lapid? At by the way, ang mali na presumption mo, kasi ang problema sa iyo, hindi mo pinapakinggan na maigi. Sabi ko, isa ka sa may-ari dyan sa Pugo na mga lupa na ginagamit sa Pugo. Hindi ko sinabi niya sa buong 10 hektarya, ikaw may-ari. Sinabi ko, ikaw isa sa may-ari ng isa sa mga lupa dyan sa Pugo. Naintindihan mo? Dapat ganon, maintindihan mo na maigi. Ang problema kasi, hindi ka naman nakapag-aral. Binuto ka pa ng tao. So ngayon, paano na ngayon? Ang sweldo ng tao, parang ninakaw mo. Ang sweldo mo na halos 2 milyon isang buwan, kasama yung allowances, kasama ang paggagastusan. 2 milyon isang buwan, walang katumbas na trabaho. Kasi bulok ang utak mo, pasensya na. Talagang bulok ang utak mo, pasensya na talaga. Ngayon sasabihin mo na nagalit ka sa akin, for the first time in history na nagalit ka sa isang kritiko laban sa iyo. Sa mga nag-criticize sa iyo sa lahar, pati si Father Panlilio, hindi mo binantaan, hindi ka nagreklamo, tahimik ka lang. Kasi ang naniniwala ka sa kasabihan na no talk, no mistake. Less talk, less mistake. So kaya ginawa mo ngayon, lahat talk ka, lahat mistake. Ganun na nangyari sa iyo ngayon. Bihira ka na magsalita, mistake pa. So ngayon, ang gusto mo mangyari, nagyabang ka pa doon, nang tinanong ka ni Raimundo Dinisa na yon, na hindi marunong magtanong, paano mo, ang gidibab? Bira mo yung pagiging Leon Guerrero niya,
Naalala niyo yung pelikula niya na isang bala na tira, tapos nilagyan ng kutsilyo ang baril at binaril niya dalawang kalaban niya, nahati yung bala, napatay yung dalawang kalaban na natitira. Ang gusto, tinanong siya ni Raimondo Dinisa, na kung anong gagawin mo sa kay Toto Kausing. Sabi niya, isang bala ka lang, Toto Kausing. O, pabiro man yan o hindi, yan ay pananakot. Ha? Wala kang pinag-iba sa amo mo na si Duterte. Gayon, tinatraidor mo si Duterte, diyan ka na naman kay Bongbong Marcos. Katraidor talaga, gusto mo pera lang talaga. So kaya, umaapila ako sa mga kakampings at lahat ng hindi rin kakamping, pero yung makatarungan ay ipagdasal nyo lang ako na hindi ako mahagip ng bala na hatiin ni Lito Lapid sa kanyang sa pamamagitan ng kutsilyo, ilalagay sa kanyang baril. So Mr. Lito Lapid, abangan mo po ang kaso na grave threats, ha? Kasi gusto mo ako ipapatay. Abangan mo ang kaso, isasampa ko sa grave threats. At saka sa pagsasabi mo na ako ay may siyam na libel cases na hindi na anim na warrant of arrest, asahan mo, antayin mo ang kaso ko na cyber libel. Ha? At isasampa ko yan kung saan ako ngayon. Kasi dito ako nadadamage. Kailangan papupuntahin kita sa lugar ko kung saan ako. Ha? Pero ang kaso mo, sinampa mo sa NBI, ang problema sa iyo, Mr. Lapid, ang ikakaso mo sa akin, cyber libel. Ang problema, bakit mo doon sinampa sa anti-fraud ng NBI? Ang opisina ng anti-fraud sa NBI ay para sa mga scammer. Oh, yung hepe ng anti-fraud ng NBI, bantay ka. Pag ikaw makatanggap ako na sabi na galing sa'yo, kakasuhan kita, ipapatanggal kita sa NBI sapagkat hindi mo yan teritoryo. Pinapakialaman mo ang kaso na hindi mo teritoryo. Ibigay mo sa hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jaime Lotok. So, yan dapat ang gagawin mo, ha? Tinuturuan pa kita, Mr. Lito Lapid, kung kanino mo isampa. Doon kay Director ng Head o Chief ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok. Okay? Taga-Samar yan, waray-waray yan, matapang yan. So, ngayon, ang isa pang sasabihin ko sa Mr. Yung ginawa mo, kakasuhan kita sa ombudsman kasi may kasalanan ka. Bakit? Hello. Siguro narinig nyo na ako ngayon. Nawala lang ang aking wifi kasi nasa lugar po ako na mahina ang wifi. Pero anyway, kahit mahina ang wifi, ay malakas naman ang tawag ng katarungan. Ha? So yan lamang ang aking masasabi. At ang una, ang dinugdugtong ko lamang doon, Mr. Lito Lapid, kakasuhan kita sa Office of the Ombudsman ng grave misconduct. Bakit po? Kasi senador ka. Isa lang ang pwede may sweldohan. At bakit ka pa nag-aaktor bilang pinuno sa Batang Quiapo? Bawal yan. Ikaw senador. Kaya gaton din, pati si Bong Revilla, bawal din yan. Magpulis na matulis. Walang matinik na pulis kaysa matulis na misis. Ano ba? Tama ba nun? Walang matulis na pulis sa matinik na misis. Mga ginagawa ninyo, bawal yun. Double compensation violation yun. Ano ba kayo? Ang problema kasi mga senador ng mga bobo ay hindi alam kung anong tama, anong hindi tama. Yan ang problema sa inyo. Nagpipilit kayo sa sarili, hindi ba kayo nahihiya na wala kayong alam? Anak ng waiting. Tapos, mayroon pa conflict of interest yan.
Dapat ang oras mo ay nakatutok sa trabahong Senado, tapos nagkipag-shooting ka pa. Naintindihan pa ninyo yan na mali yan? Mag-antay nyo na ang kaso ko sa Office of the Ombudsman. Hiwalay pa na kaso yan. Magkaso-kasuhan lamang tayo, Mr. Lapid. Huwag na yung baril-barilan na tatakutin mo ako, isang bala lang ako. Ay baka sa pelikula ka lang magaling, bumaril. Pero sa totoong buhay, baka hindi mo ko matamaan. Kaya hindi lang isang bala, kahit 10 bala, hindi mo ko matamaan. Mind you, bakit hindi mo ko matamaan? Eh, siyempre, hindi mo ko mapapakita sa'yo. Ha? Kaya, Mr. Lito Lapid, ha? Pinananawagan ko sa lahat ng mga tao na nananawagan, lahat ng tao na gusto yung katarungan at mapayapang pamamaraan sa pagharap sa lahat ng mga isyu na ipagdasal ninyo na ang aking kaligtasan na hindi kami magpanagpo ni Lito Lapid at ng kanyang mga killer. Ha? Pagdasal nyo rin at darasal din ako na hindi rin ako matatagpuan ng mga tao ng mga killer ni Alice Go. Kagaya sa mga killer ni Mayor Dong Kalugay, Isildo Dong Kalugay, ng mayor ng Sual, Pangasinan, na kung saan umutang daw siya ng mahigit 1 bilyon gamit ang pangalan at ang kikitain ng bayan mula sa 2 power plant sa Sual, Pangasinan, at ginarantiyan niya at babayaran ng Sual, Pangasinan ng buwan-buwan. Ang perang kinuha ay inilagak niya bilang kapital sa Pogo. Ano ba kayo? Hindi na ba kayo naawa sa tao? Yung mga kamag-anak ko na sa Pangasinan, niluluko ninyo. Mga kamag-anak sa Pangasinan dyan, huwag nyo nang iboto yan si Kuan na yan. Si Sual, Pangasinan na mayor na yan. Dapat, nalaman ko na kalaban siya pala ni ng anak ni dating Congressman Arthur Celeste. Oh. Kailangan mas maganda pa iboto niyo sa mga ang kandidato na niya, ang anak ni Mr. Arthur Celeste. Hindi ko alam ang pangalan. Sa susunod na eleksyon, ibasura niyo na lahat ng mga yan. So, siguro wala na muna akong sasabihin, hanggang diyan na lang muna.